Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-review natin ngayon itong isang napakalupit na budget smartphone today, ang Poco C71. Ito na kayang perfect na budget smartphone para sa inyo. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Mga ka-J-Vlog, shoutout sa mga nakanood ng unboxing natin dito sa Poco C71, and this time, ayan, i-review na rin natin itong smartphone na to ngayon. So dito sa ating full review, titignan natin yung overall performance na ito. Bibigay ko sa inyo yung overall thoughts ko while using this device. At kung interested pala kayo makakuha nito sa below SRP lang, nandito po sa gilid ng ating video yung view products. I-click nyo na lang yung view product na yan para ma-redirect kayo sa sobrang murang Poco C71. Pero ano nga muna ba ang SRP nito? So ang SRP niya for the 3GB64 is 3699 lang. Tapos yung 4GB 128 is 4499. So super duper affordable lang siya. Tapos yung 4GB 128 nito, nakuha ko lang sa halagang 3 plus or below 3,000 or below 4,000 pesos. So habang mura nga, dito sa link natin, i-click nyo na lang yung view products na yan. Pero tapos meron kayong voucher, makukuha nyo to ng below SRP lang. So yun nga, ang Poco C71 ay kaka-release lang dito sa Philippines at meron tong kasabayan din na super duper identical lang Xiaomi Redmi A5. At gumawa na rin tayo ng phone comparison about dyan sa dalawang smartphone na yan. At dito sa ating review nga, si Poco C71 ng natin, kumbaga trinay natin siya sa camera, sa gaming and all. Kaya bibigay ko lahat yung aking opinion dito sa device na to ngayon. So yun mga G-Vlog, next gusto ko ibigay sa inyo ngayon yung overall na mga nagustuhan ko dito sa Poco C71. Number 1, yung kanyang presyo. So super duper affordable lang nito. Again, for a price tag na 3 to 4,000 pesos. Meron ka ng smartphone na hindi mabagal. Maganda rin yung overall specs na binigay nito sa kanyang presyo. Super duper mura siya. At marami kasi dito sa atin sa Philippines na consumers na naghahanap ng affordable smartphone na magamit nila sa pang-araw-araw. Hindi lang naman for gaming. Pero ang maganda dito, pwede rin tayo maglaro dito kasi nag-game test din natin ito. At sa mga naghahanap ng smartphone na all-rounder, pwede itong si Poco C71. Next sa RAM at ROM. Yung RAM at ROM niya, yung 4GB 128, for me is the best minimum na rin na pwede nating makuha sa ganitong presyo. Although may mga ibang brands ngayon na nag-step up na sa RAM, 6GB ang ino-offer, pero 4GB of RAM ang more on na usually nakikita natin, na very acceptable naman. Tapos yung 3GB64 na ito, di ba ang SRP is 3.6. Nakukuha pa natin yan for as low as 228, ganon, sa online, dito sa link natin sa view products. Baka makuha nyo ng ganon, super duper mura pa yan. 3GB64 for a price tag na below 3,000 or 3,000 sakto is very reasonable pa naman. So yun, mga ka-J-Vlog, sa RAM at ROM niya, hindi naman kayo bibigoyin ng Poco C71. 120GB sa price tag na 3 to 4,000 pesos is super sulit na. At yan for me, ang magagandang i-recommend ko sa inyo. 128, lalo pag maglalaro kayo. Kasi 64GB is sobrang baba na storage niyan ngayong 2025. Next yung display. Yung display ang all goods din dito. Napakalaki. 6.88 inches. Hindi lang yon. 120Hz screen refresh rate for a price tag na 3 to 4,000 pesos. Hindi rin ba kayo magugulat sa ganung presyo? Tapos ang maganda rin dito mga J-Vlog, kumbaga sobrang sulit pag naglalaro kayo, laki ng space for gaming. At pag sino ba naman ang ayaw manood sa merong malaking display ng smartphone, di ba? HD plus 720p ang kanyang resolution, which is very normal naman yan sa ganitong mga presyo ng smartphone. Super rare pa natin makita ang Full HD plus 1080p sa ganitong price tag ng smartphone. Kaya for me, HD plus 720p is reasonable. Basta yung mga ibang specs niya is all goods naman. Ito lang, medyo may opinion lang ako dito sa notch. Ayaw ko talaga ng notch display, lalo na ngayon 2025. Marami pa rin mga brands ang kinoconsider ang notch display sa ganitong murang halaga. Pero take for example Transsion. Transsion kasi puro punch hole na sa ganitong murang halaga eh. Na I don't know nga, tulad na sinasabi ko sa mga video ko, kung wala namang cost, kumplituhin yung bilog na yan. Kumplituhin nyo na, di ba? Kung hindi naman ihila sa sa budget ng cost nyo sa paggawa ng device, gawin nyo ng punch hole. Mas okay po punch hole. Kasi syempre, buo na. Hindi na pag nanonood kayo, may parang, di ba, may uka. Kasi, ang inaano ko dito, yung pagka-modern design. Modern design ng brands or ng smartphones ngayon is punch hole. Notch display is so 2018 pa yan. Napaka-outdated na design na to.
Yun lang naman. Pero overall, when it comes sa screen specs, maganda naman ang ma-offer ng Poco C71. Next mga J-Vlog sa operating system. So good news is Android 15 na to out of the box. Kailan? And hindi po to HyperOS ha. Ano to, MIUI. Kasi nung nakikita ko yung update niya, nakalagay MIUI. Last Parang year. basic siya ng MIUI mga J-Vlog. At yes, okay siya, naka Android 15. Pero major disadvantage talaga ngayon ng mga Xiaomi devices. Ang daming bloatware. Ewan ko bakit sobrang daming bloatware ngayon ng Xiaomi, ng OS ngayon ng Xiaomi. Tapos, ang nakakatawa pa dito, yung file manager nito, wala dito sa MIUI na to. Pero doon sa HyperOS ng mga ibang Xiaomi or Poco smartphone, may ads. Hindi ko alam kung bakit nilalagyan yun ng ads yung file manager, di ba? So, yun yung parang comment ko lang dyan. Pero good news naman, naka Android 15 na itong Xiaomi, itong Poco C71. Next camera. So, syempre, nagbibigay tayo ng mga nagugustuhan. Magbibigay rin ako ng mga cons nito. Camera niya mataas sa megapixel, given 32 megapixel. Pero yung quality, hindi siya pang 32 megapixel. Real talk lang tayo dito. So, yun nga, hindi po nagbabase tayo sa taas ng megapixel na isang camera sa linaw. Take for example, ito Poco C71, mataas nga ang kanyang camera specs, pero hindi po maganda yung overall camera quality. Mamaya, papakita ko yung photo samples yan and even yung video samples netong Poco C71. Next, yung battery niya mga ka-J-Vlog. Good news, malaki rin yung battery netong Xiaomi, netong Poco C71. 5,200 mAh battery capacity. So, yon for a price tag na 3,000 to 4,000 pesos. And yes, naglaro tayo dito and sobrang kunat ng battery na itong device na to. Perfect yung battery niya for gaming. Perfect yung battery niya sa mga nagtatrabaho tulad na sa mga motor taxi riders natin. Pwede siya as a navigating tool, makunat yung battery nito. At yun nga, 15 watt fast charging rate siya. So 15 watt, yes, it's a fast charging rate. Pero kung i-compare mo sa 5K mAh battery capacity, or 5 to 1 hour and 30 minutes, 1 hour and 30 minutes siguro full charge na itong device na to. Pero again, 15 watt fast charging rate is the minimum na rin na pwede natin makita sa ganitong presyo na 3 to 4,000 pesos. So again, maganda po yung battery capacity na itong device na to. Makunat po yung kanyang battery. At ang pinakalas mga J-Vlog sa kanyang ingress protection. So grabe, 3 to 4,000 pesos. Akalain mo may protection sa tubig. So yun nga, sa mga motor taxi riders natin, pwede ito mabasa sa ulan, yung mga talsik-talsik. Pero hindi po ito pwedeng malublob sa tubig ha. Tulad na lang sa mga ibang nakikita kong content creator before, yung mga IP54 water and dust resistant, ilulublob nila sa tubig. Hindi po. Ang IP54 to IP66, hindi po pwede yan malublob sa tubig. Pwede lang po yan matalsikan ng tubig or pwede silang maano ng tubig with certain pressure. Pero pag IP67, water resistant, IP68 and IP69, pwede po sila malublob sa tubig with certain deep and certain time. Kasi yung iba, yung stereotype ng mga ibang consumers, pag water resistant or water resistant, hindi na pwede malublob sa tubig. Meron pong pwede malublob sa tubig, pero depende po sa IP rating. So ito, nakakatuwa for his price tag na 3 to 4,000 pesos. Napakataas ng ingress protection niya, IP64, water and dust resistant. So yun mga ka-J-Vlog, yung mga pros and cons natin dito sa Xiaomi, dito sa Poco C71. So sana nakatulong ito sa inyong buying decision dito sa smartphone na to. At kung interested nga kayo dito, i-click nyo na lang yung view products dito para ma-redirect kayo sa sobrang mura na Poco C71. So yan, next explore natin yung design at build quality netong Poco C71. So meron nga siya ditong dual camera dito, pero again, parang hindi nga siya dual camera. Ang very useful lang na camera dito, itong isan lang yung main camera. Parang sensor and all lang tong baba. Meron tayong flash, matte finish siya. So yung design niya very minimalist. Mas prefer ko yung design ng Xiaomi Redmi A5. Mas premium siya, mas premium looking. Ito parang ano lang, simple lang itong design ng Poco C71 pero matte finish siya. Yung frame niya is matte finish din. Magaan din naman tong smartphone na to at meron siyang slimmed design. Sa right side, nandito ang ating power button and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, pangit yung placement ng speaker sa totoo lang. Single speaker siya, tapos yung speaker niya nasa taas. Dapat mas okay siya sa baba. So, yung speaker grills na nasa taas. SIM tray left side. Sa baba is microphone Type-C port at 3.5mm headphone jack. At meron tayo ditong
notch display. So sad to say, wala po tong screen protector out of the box na included. At meron naman siya kasamang jelly case. Ito, si Marin jelly case included naman. So malaki rin yung screen niya. IPS LCD display with notch display. At pagdating sa refresh rate nga, so nakaset siya sa 120Hz hanggang 120Hz screen refresh rate din naman itong si Poco C71. Ayan o, super smooth din naman yung pag-navigate natin dito sa device na to. Video sample of front-facing camera of the Poco C71. So, ang pinakamax sa resolution niya is Full HD 1080p up to 30 FPS. Again, it's 5 PM, hindi pa ganun kadilim, pero as you can see naman din dito sa ating video, medyo madilim na yung na-provide sa ating video quality. So, for its price tag na 3 to 4,000 pesos, manage your expectations sa camera. Very basic na camera specification ang makukuha nyo dito sa Poco C71. Video sample rear camera of the Poco C71. So when it comes sa resolution, same lang sila ng resolution na mapoprovide ng Xiaomi Redmi A5. So hindi ganun kaganda ang camera quality na itong smartphone na to. As you can see naman din sa ating video, again it's 5 PM pa rin naman at okay pa rin naman yung tama ng ilaw or yung lighting condition. Pero when it comes dito sa video, medyo madilim na siya. Ayan. So hindi maganda ganun kaganda. So hindi ganun kaganda yung aperture na itong Poco C71. Lalo na sa low light na ito, matic. Sobrang dami na noise siguro. Turn natin yung camera app ng Poco C71. So yun nga, super duper disappointed ako sa camera neto overall. Hindi siya maganda mga J-Vlog. Sinasabi kasi nilang 32 megapixel to pero hindi po malinaw ang camera neto. Ayan, medyo pixelated. Ayan yung main camera niya for 32 megapixel, di ba? Oh. Medyo siya, hindi ganun ka yung lighting condition. And nagte-take ako ng photo, hindi pa sobrang dilim Pero yun, nandito tayo sa photo mode, meron tayong 2x zoom hanggang 10 times digital zoom tayo. Maganda naman yan. Tapos meron tayong HDR mode, aspect ratio timer at settings. Sa video, ayan, ang pinakamax sa resolution niya sa video is Full HD 1080p up to 30 FPS. And meron tayong Ultra HD. Portrait mode for background blur. Meron tayong night mode for low light shot. Meron tayong 2x zoom. Hanggang 10x zoom din tayo. At meron din tayong time-lapse. Sa front-facing camera, meron din tayong time-lapse. Meron din tayong night mode sa front-facing camera. Portrait mode for background blur available din sa front-facing camera. And of course, photo mode. Meron din tayong video. At Full HD 1080p rin ang available sa video dito sa camera ng Poco C70. So next is biometrics test. Try natin yung kanyang fingerprint scanner. Ayan. So pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate naman siya. Next is face unlock. So pagdating sa face unlock, fast and accurate din. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka main question, Lods, sulit ba ang Poco C71? Yes, nag-game test na rin natin itong smartphone na to. Nagulat ako sa gaming performance niya. First price tag na 3 to 4,000 pesos. Pwede tayong maglaro dito. Na-handle niya naman yung Genshin Impact sa mababang settings. Pwede. Again, for his price tag na 3 to 4,000 pesos, nakakagulat yung ganyang performance. So, pwede rin siya i-recommend. Kumbaga, all-rounder din itong si Poco C71. Pwede siya sa mga casual users. Pwede rin siya sa mga consumers natin na naghahanap ng murang smartphone na pwede rin tayong makalaro kahit papaano. Ang kunin yung variant, yung 4GB 128 pag maglalaro kayo dito sa Poco C71. At yun, sobrang good deal na itong smartphone na to. Lalo na price tag niya ay 4,600, di ba? Tapos pag clinic nyo pa yung link natin, yung view product dyan,
there's a possibility na makuha nyo pa to ng below SRP. So definitely a must buy rin ito or magandang i-recommend itong si Poco C71 sa lahat ng consumers na naghahanap ng super duper murang smartphone na merong magandang specs din na ma-offer sa kanyang price segment. And again, yung chipset niya, yun nga yung nakakatuwa, hindi pumabagal yung chipset niya for its price tag. Kasi usually rin may nakikita pa ako mga ganitong bagong labas sa smartphone na merong MediaTek Helio G50 and G36 na sobrang pangit ng performance talaga ng chipset na yan kasi yung GPU na yan is PowerVR G8320 compared dito na Unisoc 7250 na ang GPU niya is Mali G57 na subok na yan for gaming sa budget segment. Kaya yun mga ka-J-Vlog, huwag na kayo magdalawang isip pa. Lalo na malapit na mag-payday, i-add to cart nyo na itong Poco C71. I-click nyo na lang itong view product dito para makuha nyo ng super duper below SRP itong device na to.